Ba yan, lagi na lang ako inuutosan ni ma'am. Huwag kaya ako mag-aaral. Basta, dali mo nga ito. Oo nga, may gagawin pa ako. Dali na, kaya mo yan. Babor! Estribor! Well, Kapitan, bakit sa dakong iyo pinapunta ang mga hangal at minero? Sapagkat nakakapagbababaw po roon, ginang. Bakit napakabagal na takbo? Bakit hindi tulinan? Pagkat baka po tayo'y maglagos sa bukaring iyon, ginang. Mangyaring wala ni kasamang maayos sa gawa sa pagtulungan nito. Ang lunas ay napakadali. Nagtataka ako kung bakit walang sino man ang nakaisip. Isang panukalang, Yankee. Ipagpawin mo, Ginang Simon, ang iginagalang kong kaibigan na di ka sa sangayunan. Napakalaking salapi ang magugugol. Bukod rito, maraming nain na masisira. Hindi kailangan bayaran. Gamitin ang mga bilanggo. Ngunit hindi sasapat ang mga bilanggo, Ginoong Simon. Kung ganoon, pakilusin ang bayan. Matanda, kabataan at mga bata. Kung walang panganib, ay ibig niyo akong magsalita. Palagay ko'y nakapamaril na ang mga yan sa lawa. Makikita ninyo kung paano sumisid sa gulod-guluran ng putikan ang mga itik. Sisirin nila ang mga suso. Ayan ang utos ko. Mapapahintulutan niyo ba ang sumulat ng isang latalain ukol dito? Ngunit Dos Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng itik, idadami ang balot. Ha! Nakakadiri. Kamusta na si Kapitan Tiago? Tulad ng diet, ay ayaw pa rin magpagamot ni Kapitan Tiago. Noong mga bata pa kami ni Kapitan Tiago, wala pa ang droga na iyan. Hindi ko rin lubos na maisip kung saan nagmula ang masamang gamot na iyan. Nanggalang ako, ngunit ako pa isang uri ng halaman. At hindi rin isang halaman katutuklas pa lang sa ganitong kapanahonan. Di ba, Padre? Sangayon ako sa dyan, isagan. Sa pagkakatanda ko, mayroon ngang opyo noon. Tama, meron nga. Ngunit ito'y hindi nagaanong napapansin dahil abala ang marami sa pag-aaral. Maiba ako, kamusta na nga pala ang itinatag niyong akademya
ng wikang Kastila. Handa na po ang lahat. May mga guro na rin po at handa na pumasok ang mga mag-aaral. Buti kung ganoon. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. Paano? Mauuna na ako sa inyo. Kailangan ko nang umakyat sa itaas. Maiwan ko na kayo. Magandang araw sa inyo, Basilio. Ikaw ba'y pauwi na at magbabakasyon sa inyo? Ganoon na nga po, Ginoong Simon. At sino-sino itong mga kasama mo? Mga kababayan mo ba sila? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit po, Ginoo? Hindi pa po ba kayo nakakarating sa bayan nila? Sadyang hindi ako pumupunta sa lalawigan na yon at hindi ako bumibili ng mga alahas doon dahil may hirap ang mga tao roon. Yang hindi kami bumibili ng mga gamit na hindi naman namin kailangan. Pagpaumanhin ninyo, Ginoong Simon. Ngunit kami mauna na. Naghihintay na ang tiyo ng aking kasama sa may dakong roon. Saan ka nagtago? Hindi mo nakita ang pinakamainam na tanawin sa ating paglalakbay. Marami akong nakitang ilog at mga tanawin at ngayon ang makabuluhan na lamang sa akin ay ang mga alamat. Ang Pasig ay may ilang alamat. Nariyan ang malapad na batong buhay noon bago pa man dumating ang mga Kastila at di umano'y tinitirhan ng mga espiritu. Nang mawala ang pamahingi yun, ito ay naging pugad ng mga tulisan. May isa pang alamat, ang tungkol kay Doña Jeronimo. Ikikwento ito sa inyo ni Padre Colorentino. Noong unang panahon, mayroong mag-aaral na nangakong magpapakasal sa kanyang kababayang dalaga. Subalit nakalimot ang mag-aaral sa dalagang naghihintay lamang lumipas ang panahon. Hanggang sa nabalitaan na lamang ng dalaga na naging arsobispo na ng Maynila ang kanyang hinihintay. Ang pangakong itong mahirap nang mangyari. Nagpagawa ang arsobispo ng kuweba para sa kanya. Dito siya nanirahan hanggang mamatay at dito na rin siya inilibing. Napakagandang alamat. Susulat ko yan. Napaka-sentimental. Ano sa palagay mo, Padre? Hindi ba't mas mainam na nilagay ng kanyang kamahalan si Jeronima sa Beatro? Gaya ng sa Santa Clara. Sa halip, bigyan ng kuweba. Kahangahangang alamat. Papasok na pala tayo sa isang lawa, Kapitan. Saan banda dyan napatay ang isang nagngangalang Ibarra? Tumingin kayo ron. Ayon sa mga kawal na tumungis kay Ibarra, nang malapit na siyang masukol, ay tumalon siya mula sa bangka at sumisid ng mahigit 2 milya. Nang lumitaw ang kanyang ulo ay tinataguyod siya ng mga bala hanggang sa makita nila na pumupula ang tubig ng dahil sa dugo. Gustong 13 taon na nang nakaraan nang mangyari iyon. Kung gayon, asan ang bangkay? Nakasama niya na ang kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang pilibusterong kustudyo? Yan ang masasabi kong murang paglilibing, Padre Florentino. Mauuna na ako, mga Ginoo. Lagi ko nga ang nasasabi na hindi nyo maaasahan ng mga pilipustero ay magkakaroon ng magandang liging. Ano nangyayari sa iyo, Ginoong Simon? Huwag mo sabihin ikaw may sakit. Alam mo anak, pinapangarap ko talaga na makapag-aral ka sa Maynila. Pinapangako ko, anak, huli, makakapag-aral ka sa Maynila. Talaga ba, Itay? Oo naman, lahat umulad ang ating mga palayan. Kabesang Talis. Magandang araw, Guardia Civil. Ano nga pagdilig ko sa inyo? Nais ko lang ipalam sa inyo na ang lupang ito ay pagmamayari na ng pari. Kahit kung nais nyo pang manatili dito, ay kailangan nyo magbayad ng buwis. Hindi magandang biro yung mga Guardia Civil. Ano pinagsasabi niyong amin tong lupain na ito? Paano mapupunta sa mga praile ang mga paghihirap namin, ha? Hindi kami nagbibiro. Totoo ang aming mga sinasabi, Kabesang Talis. Hindi ako papayag. Wala kayong karapatang paalisin kami sa sarili naming lupain. Apo, muli. Lumabas ka muna. Anong nangyayari?
mag-asawa ay parang galit na galit. Dumating ang mga Gwardiya Sibil at binigay ang balita na kukunin ng mga praile ang ating lupain pag di tayo nagbayad ng buwis. Hindi maaari isang iglap ay kukunin nila ang sariling atin. Anak, ipagpalagay mo na lang na natalo ka sa isang sugal. O kaya nahulog sa dagat ang mga ani at kinain ng mga buhaya. Maging mayunahon ka, anak, at huwag mong hayaang mangyari ang mga ito. Padre Nostro, Padre mio, Jose Viramel, el mio grande Dio, Jose Viramel, el mio grande Dio. Magandang araw, Padre. Magandang araw din, Hermano Manny. Mga praile, wala kayong awa pati yung sariling lupang amin. Ay pinaghihirapan, kukunin nyo pa. Anong ginagawa ng isang filibustero dito sa simbahan? Mga wala kayong awa! Mga praile! Bakit kailangan mo ito gawin, Apo? Hindi mo kalala ang mga makakasama mo. Patawarin mo ako, Lolo. Ngunit wala akong ibang magawa kundi gawin ito. Sapagkat ito na lamang natatangang para upang makalaya si Itay. At wag rin po kayong mag-alala dahil mabait naman po ang aking magiging amo. Kung kailan naman magpapasko, ika'y wala rito. Pangako, Lolo. Babalik ako dito sa darating na Kapaskuhan. At Lolo, maaari po bang pakisabi kay Basilio na mahal ko siya? Magandang araw, Tata Selo. Ba't po nakita ko si Uli na nagbabalot ang kanyang mga damit? Tata Selo? Tata Selo? Tulong! Tulong! Si Tata Selo! Di na makapagsalita! Tata Selo! Tulong! Si Tata Selo di na makapagsalita! Tata Selo! Asa ka nang inyong seto lang? Pasensya na po na iwanan ko yan. Hindi ko po sinasadyang niyo iwanan. Hindi ito maaari. Mumba kasi yung karwahe. Alam niyo ba sa yung malaya nung ngayon? Ha? Kanang wow? Kanino? Hari po. Sinong hari? Sa ating hari, pagkakalaya namin ng pa, ibibigay ko sa kanya ang mga kabalo. Maniliwigan at mapagaya ko para sa kanya. Dahil siya, pagkatanggol sa akin, dahil sa mga gwardias. Na Sige, Ginoo. Magpatuloy ka na. Namatay ang ilawan ng inyong kartel. Hindi maaari yun. Sumama kayo sa amin sa kartel. May, alam kong tagal ko nang hindi nadadalaw ang inyong puntod. At alam ko rin kung anong klaseng trahedya ang nangyari sa atin noon. Ay buti na lamang ay nakilala ko si Kapitan Tiago nung ako'y napunta sa Manila. Inay! Inay! Ano nangyari sa'yo, Inay? Inay!
Don Simon? Bakit narito siya sa libingan ng aking ina? Mayroon po ba akong may tutulong sa inyo, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong din po na ito tayo nagkatagpo, may 13 taon nang nakakaraan. Kayo po ang naghantog sa akin ng isang pakikiramay. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po si Crisostomo Ibarra po. Ng pagkakalam na karamihan ay patay na. Ginoong Simon, kayo'y nakatulang bilang pilibustero at dahil do'y kayo'y nakulong. Hayaan ba ninyong mangyari ito muli? Ang pagkakabunyag mo sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin na pwedeng ikapahamak ng mga plano ko. Walang nakakaalam ng lihim na ito bukod sa ating dalawa. At kung mawawala ka man sa ating landas, madaling palabasin na ikaw ay napatay sa loob ng gubat na ito. Ginoong Simon, magbaba man ng hatulang hukom ay hindi na mababalik ng kanilang mga pasya ang buhay ng aking kapatid at ina. Hayaan na lang natin silang manahimik at wala rin naman akong mapapala sa aking paghihiganti. Parehas lamang tayo ng karanasan. Ganyan din ako noon. Ipinagsawalang bahala ko na lamang. Ngunit, ikaw pa ang masama at ikaw pa ang kamumuhian. Ako pang kamumuhian nila sa kabila ng mga bagay na ginawa nila sa akin. Natural lamang sa tao ang magalit, Basilio. Umuwi ka na at lumalalim na ang gabi. Oh, huli. Ikaw pala. Kanina pa kita inaantay. Oh, Diyos mio, kahit kailan talaga huli, hindi ka na nagtanda. Pakiusap, payagan mo akong makaalis. Nais ko pong makita ang aking mga magulang. Pag sinabi kong bawal, bawal. Tandaan mo, pinapalaman kita at di kita binabayaran para lang lagi mo akong takasan. Pakiusap po! Halika nga dito! Ang bagay sa'yo, magdasal ka! Isa kang makasalanan! Oh, eto, suotin mo yan at magdasal ka. Bilisan mo kumilos! Ano ba, lakasan mo! Ang Panginoon, yan ang pupuno ka ng rasyon sa Panginoon. Lakasan mo! Ang Panginoon niya sa isang mga sa iyo, bukod ka pinagparasal sa bahay natin. Lakasan mo pa! Ano ba? Ano naman ang iyong anak na sa iyo? Ano, pahinga na po mo ng kasal. Ang Diyos sa iyo, sa mga pinagparasal sa bahay natin. Para ka na iyong anak. Lupa ko ito. Walang may pakitang mga papeles ang mga praile na sa kanila ang lupa na ito. Nasaan ang pruweba nyo? Akin ito. Hindi ako magbabayad. Madalas ipalasap sa atin ang ganyang parusa pagkat tayo ay makasalanan. O may kamag-anak na nagkasala na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanaran, ngunit hindi natin ginawa. Sa palagay mo, Kabesan Paris, sapat na itong revolver na ito upang makipagsanggalaan sa mga tulisan. Sa ganyan sa akin ay sapat na iyan, Don Simon. Magandang araw, Don Simon. Magandang araw, Kabesan Tales. Narito ako upang magbenta ng mga alahas. Tuloy Don Simon. Anong mga alahas ang iyong dala, Don Simon? Magandang araw, Don Simon. Magandang araw. Nakakahungaling ang mga dala mo, Don Simon. Bili na kayo ng mga alahas. Mura lamang ito.
Sadyang napakaganda ng mga dala mong kalas. Dahan-dahan lang, Gina. Okay. Oo, pala. Ang agnes ni Maria Clara ay nasaan ito sa isang sales. Nooy, isang agnes na may brilyante sa Esmeralda. Ginamit ito ng kaibigan ko si Maria Clara bago siya magmangha. Ito nga ang agnos na palaging ginagamit ni Maria Clara. Malalim ang pag-ibig ko sa agnos na ito. Ito'y pag-aari ngayon ng anak kong si Uli. Kung kayo'y papayag, ako'y tutungo muna sa bayan upang sanggunayin siya. Kung ito ang iyong ninanais, Kabesyang Tales, hihintayin ko kayo. Nasaan ang aking revolver? Ano itong sulat na ito? Sa wakas, natagpuan ko rin ang taong aking kailangan. Mga praile! Maawa ka! Maawa ka! Maawa ka! Ayos. Napakabait talaga sa akin ng tadhana. Siniswerte talaga ako. O Jesus, dahil ko pa ang ninakawan ng pera. Akala niyo yata'y namumulot ako ng pera. Gusto mong palitan si Padre Gamora? Ikaw ginoong Simon. May tatayo ninyo mga diamante. Kung gayon ay wala kayong kailangan sa akin. May itataya ng general kung ano man ang kanyang nais. Ngunit kami mga padre lamang. Ang mga itataya ninyo ay mga kawang gawa, mga mabubuti at mga dalangin. Gawin nating mas masaya ang larong ito. Itataya ko ang mga hiyas ko. Ikaw, Padre Salvi, ay kakalimutan ang pagkakawang gawa at pagkamasunurin. At ikaw naman, Padre Lini, ay lilimutin ang iyong pagkamalinis na ugali at pagiging maunawain at iba pa. Ngunit, Ginoong Simon, anong mapapala niyo sa kabaitan sa bibig, mga pagtatapon at mga pagpatay? Sawang-sawa na ako makarinig ng kabutihan. Lilupunin ko ang mga masasama at lilinisin ko ang bayan. Sa akin nakikita, ikaw ay may galit at puot sa mga tulisan. Di po ba, Ginoo? Walang tulisan dito sa bundok, kung hindi nandito sa bayan at sa mga lungsod. Hindi ba't may nagpanukala na gawing paaralan ang mga sabungan? Ngunit may tumutol dito dahil nagbayad sila ng 450,000 piso. Tama na ang biruan. Ay, papasok na naman. Kung hindi lang sa aking ina, tinigil ko na ang aking pag-aaral. Oh, Placido, ang aga naman ata ng inyong pagbalik. Tapos na ba ang inyong klase? Pasensya na, ina, ngunit hindi na ako muling papasok pa. Masyado nila ako minamaliit. Ngunit
Ngunit ipinangako ko sa iyong ama na ikaw ay aalagaan ko, pag-aaralin, at gagawing abogado. Katakot-takot ang hirap at pagtitiis ko, mapag-aral ka lamang. Ano na lamang ang mukhang ihaharap ko kung sakaling mabigo ko siya? Kung sakaling magkita kami sa kabilang buhay? Paumanhin, ina. Ako'y lalabas at magpapahangin lang. Mas nanaisin ko pang tumalon sa tulay o kaya'y manulisan kaysa bumalik sa pamantasan. Ibig ko lamang mabuhay ng malaya. Ano ang mga tinatawag sa salamin, Dilaes? Tinatawag naman sa salamin ang lahat ng pakintab. Ang pangibabaw na ikinalarawan ng mga bagay na kaaraw. Ngayon, Dilaes, kung bigyan kita ng kamagong na pinakintab at kinalarawan, paano mo iyon susuliin? Ang salamin na wagaw ay kabilang sa masalaming karne. Ikaw ang magaling na kamagong. Tignan natin kung direkte. Ano ang iyong sagot? Yun po ang sinasabi ng aklat, Padre. Tamang-tama, paano mo mapapaliwanag iyon? Mangyari po, ang ibig sabihin ko ay... Ang ibig sabihin ay hindi mo alam ang pinag-aaralan natin? Kung gayon, ilalagay ko ang pangalan mo sa 15 pagliban sa klase. Ngunit, Padre, hindi iyan patas. Hindi dapat ako kasama sa pagliban ngayon. At kung bakit? At sapagkat hindi ko ito matatanggap, Padre. Anong sagot mo, pilosopong pastro? Maaaring bigyan ninyo ako ng pagliban, ngunit wala kayong karapatan na ako'y kutsain. Di na ako makapagtiis. Diyan lang kayo. Sa tingin mo, Sandoval, ibibigay ka ng ninerang panitulot o papakinggan niya ang Padre Sibilya at iyong pagkakan? Ang mga iniisip mo ay isang pagpupuro-puro lamang sa Kapitan General. Alam ko siya ay makapraile, ngunit di siya patatangay kay Padre Sibilya. Maaari mo bang sabihin, Pexor, ang dahilan at naniniwala kayo, ang Kapitan General ay walang pasariling pagpupuro-puro? May sariling pagkukuro nga ang Kapitang General. Ang pagkukuro ng lahat na naaabot ng kanyang kamay. Buwanggit ka ng isang pangyayari. Ang tumutukoy mo ay mga hina-hina lang. Maaaring tawagin filibusterismo. Iyan nga ba may filibusterismo? Ang Kapitang General ay lumagda ng utos sa usaping iyon upang pagpasyahan ng mga private. Ngunit ano ang mga dapat kagbatayan upang huwag tanggapin ang mga narantad sa mga mata? Ang akademya na hiningi natin ni na makaraig ay kailangan ng inang bayan. Mabuhay mga kaibigan, mabuhay! Nakipagkita ako kay Padre Irene. Pinagtapat niya sa akin ang mga naganap sa Los Baños. Pinagtanggol niya ang ating panig. Kasali raw sa pulong ang mag-aalahas na Skibon. Sa wakas, minungkahay ni Padre Irene na ilipat sa kataas-taasang lipon ng paaralan ang kasayahan sa hiling nating Akademya ng Wikang Kastila. Si Don Custodio ang nahirang namumuno sa Lupon. Pinangako niya ang kanyang pasya sa buwan na ito. At kung salungat ang kanyang pagpasya, lalapitan natin si Ginoong Pasta, ang orakulong sinanggunin Don Custodio. Kapag pumanig sa atin si Ginoong Pasta, ay tiyak na ang ating tagumpay. Si Ginoong Pasta ay naging kamag-aral ng aking amahin. Kilala niya ako. Bukas ay tutungan ako sa kanila upang siya ay kausapin. Kabuti sa galing, sabihin mo sa kanya ang ating mga kailingan. Ito pala, isa gani. Maupo ka. Kumusta nga pala ang iyong amahan? Mabuti naman po ang kanyang kalagayan, Ginoo. Mabuti. Ano nga pala ang sadya mo sa akin at ikay napadalaw? Naparito po ako upang ipaalam sa inyo na ang grupo mo naming mga estudyante kinagbabalak na isulong ang Akademya ng Wikang Kastila. Nais po namin maparating ito sa Kapitan General. Ngunit, bago ito makarating, kailangan ng pagsang-ayon ni Don Custodio. At ano naman ang aking kinalaman diyan? Kaugnay po dito, amin pong hiningi ang iyong pagpanig sa amin kung sakaling sumaguni sa inyo si Don Custodio, Ginoo. Pasila ng usaping iyan. Marami akong pag-aari kahit kailangan kong kumilos ang nakaayon sa batas. Iginalulungkot ko, ngunit di kita matutulungan. Hindi ako maaaring makialam diyan sa usaping iyan. Kung gayo, wala na akong magagawa sa iyo naging pasya. Sana'y huwag niyo ito pagsisihan sa bandang uli. Kaawa-awang binata. Sana ay lahat ay katulad mo nag-iisip. Mga giliw kong panauwi, maraming salamat sa inyong pagdalo sa munting salo-salo ng aking diraos. Naway masiyahan kayo ngayong gabi. Siya nga pala, handa na ang hapunan.
tayong magsalo-salo. Senyor Simon, nandarito na pala kayo. Halika't sama mo kami magsalo-salo. Maraming salamat, Senyor. Ngunit, akin nagkakunan na. Ganoon ba? Halika't sama mo na lang kami uminom ng alak. Humihina na ang aking negosyo at natatakot ako baka ito'y tuluyan ng bumagsak. Ganoon din ako. Hindi ko na maaking gagawin. Senyor Simon, ano ang dapat ko kailangan gawin? Oo, manhin ngunit ako ba hinihinga niya ng opinion? At bakit naman hindi, Senyor? Sa tingin ko ay dapat ninyong pag-aralan kung paano magtatagumpay ang mga bansa. At maaari ninyo itong gayahin. At bakit sila nagtatagumpay, Ginoong Simon? Para itong bahay ng mga gutumba. Binaabi at pinakalas, mga boys. At dumarahin kayo. Kautusan ng Kapitan General na ipag-iba ang mga bahay na gawa sa magagaang materyales. Oo, ngunit magkano ang nagastos ko dyan? Mabibili rin niya ng mga bahay sa munting halaga lamang. Ipagbili lang natin ang mga bahay sa dobleng halaga. Oo, manhin mo na. Ikaw ay marilulit. Mukhang hindi iyong kapani-paniwala. Hindi nyo alam ang aking lugi. Ang totoo niyan, Senyor Simon, hindi talaga para sa aking asawa ang perswelas. Para ito sa babaeng kaibigan ng opisyal na mataas ng tungkulin. Kailangan ko siya para tumubo ng 6,000 piso sa isang alakad. Pinapili ko siya sa 3 perswelas. At ano naman ang nangyari? Naku, laking gulat kung pinili niya ang 3 perswelas. Nalugi ako, Senyor Simon. Ganito na lamang. Kapag may pumunta sa'yo upang mangutang, sa akin mo ituro. Ililigtas kita sa mangutang. Naku, maraming salamat, Senyor. Asahan mo ang aking tulong. Kailangan ko pa naman ng salapi. Akala ko pa naman ay mababawasan ninyo niya ang inyong utang. Ayoko lamang malugi ang aking negosyo. Babawasan ko na lamang ang inyong utang, ngunit sa isang kondisyon. Ano naman iyon? Hayaan mo ipatago ko sa iyong bodega ang aking mga armas at baril. Huwag kang mag-alala, subalit dilipat ito sa iba't ibang mga bahay. Paumanhin, isang armas at baril? Hindi ba mapanganib ang iyong balak? Tulad ng aking sinabi, ay dapat wala kang ikabahala. At kung hindi mo man ito magagawa, ay walang problema. Ngunit kailangan mo agad mabayaran ang iyong inutang. Kung gayon ay may kasunduan na tayo. Sangayon ka ba? Sige, sangayon na ako. Maraming salamat sa iyong kooperasyon. Tignan mo, kamukha ni Bensa yung isang iyan. Sino naman ang kumukha niyo ito? Aba, hindi nyo ba nababasa? La Prensa Pilipina iyan. Ang kasangkapang ginamit na matatandang babae ay tinatawag na Bensa. Tuloy kayo, pumasok kayo sa aking tangalan at matutungayan niyo ang pulong na sasalita ng pawing katotohanan. Magsiupo na po ang lahat. Mabag ka! Tigil na ako pag-aaral. Paano naman ako sa iyong matatay na ama na ikaw ay aking pag-aaralin hanggang ikaw ay isang maging abogado? At ano makukuha ko sa pag-aabogado? At anong sasabihin mo? Tatawain kang bilibustero at bibitahin ka.
Kailangan nating magtiis. Makapangyarihan yung mga Dominiko sa universidad. Magtiis ka, anak! Magtiis ka! Bayaan magduduli tayo sa prokurador ang mga Agustino upang siya mamagitan sa mga Dominiko upang makapag-aral ka muli. Magtutulisan muna ako bago bumalik ng universidad. Maaari ko ba kayong kausapin, Don Simon? Samahan mo ako sa kayo ni Iris. Umuwi ka na, Tasido. Dati siyang malusog, kagaya mo, pinatente. Inilakad siya ng kanyang kaaway sa isang kumpanyang disiplinarya at kung kaya siya ay sinalanta ng rayuma at kulidismo ng kanyang malapit ng ikamatay. Kapag nagliliyab na ang lungsod na ito mula sa mga mapang-abuso, sa mga mangmang at mga kapuspalad, ay bubuksan ko ang pintuan buhat sa mga kuko at kukunin ko ang mga maling paniniwala katulad ng Phoenix at tulad ng Phoenix ay sisilang muli ang buhay mula sa mainit na kamatayan. Ang paghihimagsik ang umagaw sa inyo sa aking piling at paghihimagsik din ang magbabalik nito sa akin. Mula sa inyong bibig, ang aking buhay ay manunumbalik at tatanlawin ang Pilipinas na malinis mula sa kasalanan. Hindi na ako makakaurong pa. Malaki na ang aking nasimulan. At ang aking tagumpay ang magpapatuwid sa akin. Tanging apoy at lahas na lamang ang aking paraan upang makamit ang tagumpay. Ang aking pamamaraan ay tila nag-aatubli. Kapag ako ay gumawa ng masama, ay siya rin makakagawa ng mabuti. Ang layunin ng aking pamamaraan ay magligtas. Pasok. Don Custodio, ano nga pala ang mga naririnig ko tungkol sa mga Indio sa labas? Mga Indio. Walang likas na kapariang taglay. At ano pa nga ba? Mga sawing palad. Siya nga pala, Pepay. Nakita mo ba ang kasulatan tungkol sa pagpapatayong akademya ng wikang Kastila? Don Custodio de Salazar Sanchez Monterredondo, ang binansagang Buena Tinta, ang pinakamagiliw sa lahat, at ang pinakababorito tungkol sa kanyang taglay na galing at sa kanyang mga gawa. Narito na ang papeles na sa aking inatas at naghihintay na sila sa aking pagpapasya. Alam ko na, ang aking buong pagpapasya ay tapos na. Napakagaling ko talaga. Kaibigan! Malaking pabuya binigay sa akin ng Frances. Kiko, kung ayon na piso ang binayad sa iyo, magkano naman ang binayad sa mga praile? Mga praile? Dapat mong malaman na ang mabilis na pagkapuno ng mga upuan ay kagagawa ng mga kumbento. Tignan mo, Kiko, ang kalahating ng mga taong yun ay manunood sapagkat pinagbawalan sila ng mga praile at ang kalahati naman ay naniniwala na mabuti ang palabas. Ngunit ipinagbabawal ng mga praile. Maniwala ka sa akin, Kiko, ang iyong mga kartelon ay mahusay, ngunit higit na mas mabisa ang mga liham pastoral at isipin mong walang nakabasan niyan.
Kaibigan, palagay mo ba mawawalan ako ng hanap buhay dahil lang sa maigpit na pagtuligsa ni Padre Salvi sa palabas? Kiko, maaaring mahirap na kumita ng salapi. Paalam, Kiko. Oh, hindi ba kayo papasok? Sa lahat ng family, yung ikaw ang hihirap na Sigurado mo na makakaya. Hoy! Tama na ang kaingayan! Ako ang hinihintay ng mga tao. Magsilayas na kayo! Pakiusap, magpatuloy kayo sa karian ng teatro. Narito na tayo. Handa na ba lahat? O isa gano'n, lahat ay nasa ayos na. O Juanito, andito ka pala! Ganyan po, Victorina. Kinagagalak ko po rin po nandito kayo. Kaya ko rin maupo. Maupo ko dito. Talagang napakahusay ng ating pag-aanda. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagdamdam sa aming palabas. Sana ay inyong nagustuhan ang aming ipinamalas na sine. Kamusta ang may sakit? Halos hindi tumitibok ang kanyang pulso. Walang ganang kumain at pinagpapawisan ng malamig tuwing madaling araw. Talamak ang lason sa kanyang buong katawan. Gaya ng Pilipinas. Ang lalong nagpapahina sa kanya ay ang mga panaginip, ang pagkatakot. Tulad ng pamahalaan, Basilio, pakinggan mo ko sapagkat mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras ay sisiklab ang himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng pag-aaral. Ang pamantasan ay wala na rin. Narito ako upang ihandog sa iyo ang kamatayan o kinabukasan. Ginoong Simon, nasa aking kamay ang kalooban ng pamahalaan, Basilio. Magpasya ka. Nasa ibaba si Cabezang Tales, naghihintay. Pinamunuan ko ang himagsikan na ito upang iguho ang Santa Clara at papamunuan ang pagliligtas kay Maria Clara. Nais kong iligtas si Maria Clara. Nabuhay ako upang iligtas si Maria Clara. At tanging himagsikan lamang ang magbubukas ng pintuan sa kumbento. Ngunit kayo'y huli na. At bakit? Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Sinungalingan! Totoo ang sinasabi ko sa inyo, Ginoong Simon. Hindi totoo yan. Buhay pa si Maria Clara. Kailangan mabuhay si Maria Clara. Natuduwag ka lamang kaya mo yan nasasabi. At ngayong gabi ay ililigtas ko siya. Ito ang liham ni Padre Irene tungkol sa mga nangyari kay Maria Clara.
kasilayan. Namatay nang hindi ko man lang naisabi na ako'y nabuhay para sa kanya. Aking lubos na tatanggapin kung ano man ang iyong maging pasya. Ngunit hindi ba natin ito magagawa ng paraan? Papaano? Kung palaging nariyan si Tia Victorina. Bawat pasya at kilos ko'y kontrolado niya. Bakit hindi tayo magsama? Magtungo tayo sa lugar na tayo lang nakakaalam. Hindi ganun kadali ang pinapasya mo. Sa gani. Malupit si Tia. Noches buenas, Doña Victorina. Noches buenas, Paulita. Noches buenas, Juanito. Doña Victorina, kamusta po pala ang asawa niyo, si Don Tiburcio? Ay, nako. Halos 10 taon na akong walang kabali-balita doon. Kahit nga liham walang may padala. Ay, buti na lang talaga. At nalaman ko kay Paulita na gusto niya nang makapag-asawa. At ang balita ko pa'y ikaw ang napupusuan niya. Diba, Paulita? Talagang matindi ang pagmamahal ko para sa bayan, Paulita. Bago pa lang kita makilala, ay minahal ko na ito ng lubos. Napakagaling naman. Hindi ka lamang isang munting binata. Kundi may pagmamahal ka sa bayan. Luwalhati kay Don Custodio at sa pansit, pag-asa ng kabataan. Sana si Basilio na lang ang kasama natin. May mahalaga sana siyang sasabihin. Oo nga, para sana malaman natin ang kanyang mga lihim. Hindi tama ito. May mga dapat isaalang-alang. Oo nga, kailangan nating maging maingat sa ating mga hakbang. Dito dapat ito. Isang Friday daw na dapat hindi kasama. Kahabag-habag ang pagambing nila sa mga alimasag at sa mga prale. Mula sa kamusmusan hanggang sa libingan, ang mga praile ang kasama natin. Ano na kayang nangyayari sa universidad? Walang pasok, ang saya-saya ko. Oh, Juanito, anong balita? Ha? Wala. Basilio, ikaw ang saksi. Wala kang kinalaman sa asosasyon kundi magbigay ng payo. Ito'y kabaliwan mga kaibigan. Mag-iwalay tayo dahil sa isang aksidente lamang. Ano bang nangyayari dito? Basilio, anong plano mo? Ako nang bahala. Maiwan ko na kayo. Makaraig, nais ko sanang sa iyo humingi ng pera. Titiyak ko, tutulungan kita, Basilio. Wala ba isa dahil? Ang ako sa mga kabataan may malayang pagpapayat sa kanilang makasiloy. Kahit na magkakasilungan, bali ng mga kasiloy. Nabalita ko na ito pipitin daw sa pansiteria kagabi. Humingi ka ba ng pagpapayat? Di po ba? Nangangahon dyan na sinatanggap mo ang lahat ng iyong sumali. Sa mga salita, nangyayari mo o sa gawin mo. Tututusin, hindi ka lamang sigala sa universidad. Ilang po ang mga kabataan na dapat nasitiin
Ang Padre Fernandez, hanggat namin tumutupad kayo sa mga obligasyon. Bakit? Hindi ba kami tumutupad sa mga obligasyon? Ano ang dapat namin gawin? Yung itaguin ng edukasyon, bukan na rin ng mga kabataan sa mga larangang pisikal. Bakit? Hindi nga ba? Mga kaibigan, may isa akong balita na dapat ninyong malaman. Ano ang balita, Bensay? Ang mga kapisyonaryo ay nagpaplano na isang malaking akbang. Ano ang dapat natin gawin? Kailangan natin maghanap ng paraan upang mapanatiling maayos ang bayan. Paano natin mapipigilan ang revolusyon? Kailangan natin magtulungan at mag-isip ng mga solusyon. Handa akong sumama sa inyo. Kailangan natin magsama-sama upang mapanatiling maayos ang ating lipunan. Huwag kayong mag-alala. Sa tulong ng Diyos, malalampasan natin ang problemang ito. Ayon sa testamento, ang yaman ni Kapitan Tiago ay hatiin sa Santa Clara, sa Papa, sa Arzobispo at sa Orde. At ang matitirang 20 ay ibibigay sa mga mahirap na estudyante. Handa na akong ibigay ang aking nabiling damit sa halagang 36 na piso. Hindi ko man siya naabutan noong nabubuhay pa siya. Bakit naman hindi sasabihin ng totoo? Ang tunay na damit ng kapitan, ang dapat ipasok, hindi ba, Padre? Oo, Doña Patrocinio. Marahil tama kayo. Ang kanyang damit ay dapat maipakita sa huling pagkakataon. Ay, sana ay maabot ko rin ang ganong uri ng libing pagdating ng aking oras. Ang kapalit lang ay ang pagtitiis ko ng kaunting panahon pa. Magandang umaga, Hermana Bana. O, ikaw pala, Uli. Andito po ba si Padre Camora? Aba, oo, nasa itaas sa likod sa samahan. Padre, nandito si Will, nahanap ka. Sige, iwan mo na siya ako ng bahay. Oh, ikaw pala, Oli. Anong may tulong sa'yo? Padre, nais ko po sana tulungan mo ako tungkol kay Basilio. Ganun ba? O sige. Ano po yung ginagawa? Wag po! Wag po! Wag po! Sumupulan ng ulan, Oli. Wag po! Wag po! Tulong! Tulong! Uli! 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 Ano ginawa mo, Uli? Anak ko, Uli! Anak! Pakasayo! Anak! Sabihin mo sa akin, anak, sinabi mo sa'yo nito. Anak, hindi pwede mo. Anak! Uli, sino gumawa sa'yo nito? Magbabayad siya! Anak! Sino gumawa nito sa'yo, Uli? Sabihin mo. Magandang umaga sa inyo, General. Naparito
Naparito ako upang sabihin sa inyo na dapat niyong palayain si Basilio. Subalit, hindi siya pwedeng makalaya. Ngunit si Basilio isang mabait na bata, katunayan ngayon malapit niya na matapos ang kursong medisina. Kung gayon may, mas mabuting manatili na lang siya sa pilitan, sapagkat siya ay may utang na loob sa Espanya. Ang Espanya ang nagpaaral sa kanya, hindi ang mga Pilipino. Ngunit mabait na bata si Basilio. May pangarap sa kanyang buhay. Sayang kung siya ay mananatiling bilanggo at hindi na makapagtapos ng pag-aaral. Ikaw ay magtigil, Kawani, sapagkat siya ay mananatili doon upang mabayaran ang lahat ng ginastos sa kanya, upang marating niya ang kursong medisina. Subalit, General, ako ay nagmamakaawa. Ako'y pakinggan mo. Ikaw ay tumahimik. Wala na akong oras para pakinggan ang mga sinasabi mo. Maaari ka nang umalis. Kung gano'n, General, ako ay magre-retiro na lamang sa aking pwesto at lilipat na lamang sa Espanya. Lahat ng bilanggo ay pinapalaya na. Maliban lamang kay Basilio. Bakit hindi ba ako pinapalaya? Ikaw ba dito? Ngunit ito ang utos ng Kapitan General. Ano ba ang dapat natin gawin, Mukaray? Ewan ko, mas mabuti na sigurong manahimik tayong lahat kung sagani. Silio, matisita. Ito lang po ang balita. O, mabuti na padalaw ka. Ano ang iyong dalang bagong balita? Balita po tungkol po kay Tiani. Tungkol po sa mga maayong taguhay. Sino? Si Huli po at si Tandang Selo. Anong meron sa kanila? Tandang Selo po ay nawawala. Paano siya nawawala? Ilang araw pa lang ako sa bilangguan at makakarinig ako ng mga balitang ganyan. Eh si Uli, kamusta siya? Basilio, pasensya ka na. Si Huli ay wala na. Paano siya wala na? Si Huli ay patay na. Sinusumpa ako. Ipaghihiganti ko si Uli. Ang akala ko ba ay si Isagani ang iyong kasintahan, Paulita? Aanhin ko ang inyong tulad ni Isagani. Si Juanito yung masaya, buhay ang loob. At isang anak ng mayamang Kastila. Inaanyayahan kita sa kasal. Don Simon. Maraming salamat, Paulita. Asahan mong ako'y makakadalo. Ginoong Simon, isa akong masamang anak at kapatid. Hindi ko pinapansin ang aking ina at pagpapasakit nila sa aking kapatid. Pinaparusahan ako ng Diyos. Naparito ako upang inyong bigyan ng sandata para sa inyo'y makatulong at sa iba pang naaapi. Oo, nasa katwiran ako. Pinagtatanggol ko ang mga naaapi. Maraming salamat, Basilio. Tinanggal mo ang aking agam-agam at pagdadalawang isip. Kung ganoon po hindi nyo na po kailangan ng aking tulong? Hindi. Dahil ikaw ay may ibang tungkulin. Pagkarinig mo ng pagsabog ng lamparang ito, ay lalabas ang pangkat ni Cabesan Tales. At ito ay pamumunuan mo. Dadalhin mo sila sa tindahan ni Coroga upang kunin ang mga sandata at armas. At lahat ng hindi sasanib sa atin ay kailangang patayin. Lahat? Oo, lahat-lahat. Inchik, Mistiso, Indio, Kastila ay nararapat na baguhin ang lahi. Ang amang naduduwag lamang ay nagbubunga lamang ng bosabos na anak. Naduduwag ka ba? Sangayon ako sa inyo. Ano naman sa akin kung ako'y dustahin at puruhin? Hindi naman kinahabagan ng daigdig na ito ang mga inaaping may hirap, ang mga inaaping babae. Ano ang tatanungin kong utang na loob sa sangkatauhan? Kung gayon naman siya'y walang tinatanaw na aksyon. Ayan ang nais kong marinig. Hanggang sa muli nating pagkikita, Ginoong Simon.
ikaw, Paulita, bilang iyong kabiyak, si Juanito Pilares. Paulita, tatanong ko muli ang aking tanong. Ikaw, Paulita, natanggap mo ba bilang iyong kabiyak ng iyong puso si Juanito Pilares? Opo, Padre. Ikaw, Juanito, tinatanggap mo ba bilang iyong kabiyak ng iyong puso si Paulito Gomez? Opo, Padre. Kung gayon, maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Nalibo kayo? Buenas noches, General. Nalibo kayo, General? Buenas noches, Don. Maraming salamat pagdalibon ko sa studio. Buenas noches, Carola. Buenas noches. Salamat po sa pagdalo. Mabuhay ang bagong kasal! Oh, andito na pala ang ating mga bagong kasal. O, ikaw pala, Dong Simon. Maraming salamat sa pagdalo. Maligayang bati sa bagong kasal. Naparito ko upang ibigay ang aking munting regalo. Maraming salamat, Don Simon. Salamat. Mauuna na ako at ako'y may gagawin pa. Maraming salamat. Sandali, Senyor Simon. Paano ang mga baril at armas na iniwan mo sa aking ibigan? Basta. Isa palang munting lampara. Napakaganda pala ang regalo ni Don Simon sa inyong dalawa. Isagali, ba't nandirito ka pa? Gusto ko pa makita si Paulita, kahit sa uling pagkakataon lamang. Kalimutan mo na si Paulita. Dahil ilang segundo na lang ay sasabog ang dalang lampara ni Simon at lahat ng nandun ay mamamatay. Ano sasabog? Si Paulita. Sandali. Bakit may isang munting liham dito sa lampara? Manny Tassel Paris. Ano ibig sabihin nito? Liham mula kay Crisostomo Ibarra. Crisostomo Ibarra? Imposible. Matagal nang patay ang tao na to. Ito nga. Ito ang pirma ni Crisostomo Ibarra.
Kung gayon, si Simon at si Ibarra ay iisa. Imposible! Anong nangyayari? Paulita, humihina na ang liwanag. Pakiangat ang mitya. Ang lampara! Mga Guardia Civil, habulin nyo! Bakit wala pang pagkahudyat ng pagsabog? Halina't sumugod na tayo. Sugod mga katipunero! Tama. Hindi matatahimik ang mineral. Kapag hindi matutunghayan ang aking mga papuri, kaya dapat ko itong matapos na masaksihan ng general bago bumalik ng Espanya. Ang mineral? Oo. Kapag hindi matutunghayan ang aking mga papuri, kaya dapat ko itong matapos na masaksihan ng general bago bumalik ng Espanya. Ang general ang siyang bayani sa nangyayaring insidente. Ang magnanakaw ay natakot na takot at nagpapakilala ng kalakahan ng pagkakasala. Ano ba dapat ang isulat? Oo nga. Aha. Lakas at katapangan sa paghahabol nito sa... Lakas! Magnanakaw. Ang magnanakaw ay isang takot dito sa... Mahusay. Ilagda. Sino pa kayang padre? Padre Salvi. Biglang nahimatay buhat ng sama ng loob na makita ang kanyang mga itunuro sa mga Indio ay hindi tumalab. Ayan, tapos na. Kaya na ipapadala ko na ito. Ano? Bakit ito binalik? Ginoo, ang iyong paksa na nilathala ay pinagbawal po ng general. Pinagbawal? Hay, kung may mangyayari sana patayan ngayon, bukas, kung mababasa ng mga tao ang mga nangyayari sa mga prailo, at ang general na pinagnakawan ay kaya yun sa karangalan ng inampayan. Ano ito? Mga tulisan, pinagnakawan ng mga prailo na may ng 2,000 piso at sinugatan ang isang prailo at ang 2 utosan. Pinagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng isang silya. Hintay muna. 45 tulisan ang pataksil na. Mga revolver, mga baril, 10,000 piso. Niyo ba ang balita tungkol sa panloloob, panghihimagsik, at mga sako ng pulbura at maraming panggugulo sa atin? Sino ang naglagay ng mga sako ng pulbura dito? Wala makakapagpaliwanag dyan.
Kung nagkataon pa lang na pumutok ng dinamita, ay wala sana natitirang buhay sa buong anluwagi. Naisip ko kung may titis o sigarilyo na hulog doon, o di kaya may lamparang sumabog, wala na sana tayong lahat. Lahat ng naroon ay abo na. Mabuti yan, bata. Mabuti yan. Salamat, Pangka. Lord! Ito ang mga nahuli naming kasabwat sa nangyaring kaguluhan kanina. Hindi po totoo yun! Ikaw na pinakabatang sundalo. Hanapin mo kung sino ang kaaway dito. Sino po ba? Ako po ba? O sige, ituro mo kung sino ang kaaway. Lolo, patawarin niyo po ako. Lolo, patawarin niyo po ako. Ikaw! Tumayo ka! Wala akong alam! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo kami! Talagang may ganito ka pa. Ang bigtaginang ito! Ang bigtaginang ito! Maaari niya akong ipabaril! Sandali lamang, Tiborcio. Hindi ikaw ang tinutukan ng liham na ito, kundi si Simon. Kailangan ko nang umagis! Kundi bagahagot ako sa aking asawang Beras Kubaid at Tigragat! Ikaw siya doon, Tiborcio. Kita na lang tayo paminsan-minsan. Mauna na ako. Padre, nais mo na lang sa akin ni Ginoong Simon. Ako? Opo, kayo po, Padre. Magandang gabi din ang sunod. Kung naparito ka at nangihina, Paparito ko upang ikumpisa ang lahat ng aking mga kasalanan. ano po ba nangyari sa inyo, Ginong Simon? Okay na ako na lang sabihin. Hindi ako nangarito at ng Ginong Simon. Padre, paparito ako upang ikumpisa ng aking mga kasalanan at ang pinakaninanago kong lihim. Ako, Padre, si Crisostomo, Ibarra. Hindi yun. Simulan naman. Ginong Simon! Ginong Simon! Kustan! Kustan! Gising! Kustan! Kustan, gising! Ako'y nagbabalik.
sa baguis ng iyong paghayo, ang pangako ng walang hanggang bukas. Babaon man sa'yo'y hapdi ng puso, Aabuti na ang pangarap at ang bunga ng wagas mong pagsisikap. pagunlad nitong bayang nililiyak, kapalit ng dalamhati't paghihirap, pagunlad ng kabuhayan, marilang. Liparin mo ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa, iyong makakamit ang tagumpay na bunga ng